O, despite VP Sara na merong mga ganito pala na pinakita si SAS na may 30k monthly ang mga vloggers basta ang kanilang gagawin ay Oplan, Destroy Sara. So, ginigiba ang ating... Oy nga pala, syempre, di ba, ang inyong Principesa ay teacher naman. Ang mga classmates ko, mga nagtuturo na in public, alam niyo ang sabi nila, ang ganda daw ng mga programs ni VP Sara. So kahit hindi ako nagtuturo, naririnig ko naman sa mga classmates ko yung mga ganap-ganap sa DepEd. Ang ganda daw ng ng mga projects ni VP Sara, mga plano. And even next year, ang gagawin daw, kung tama yung naalala ko kanina, ay pag Friday, ilalaan daw yung Friday sa mga bata na para sa mga bata na hindi pa magaling magbasa or magsulat, ganyan, no? May problema sa comprehension, ganoon. Ilalaan yung Friday. Hindi na bugbugan ng husto sa ang turo sa Friday. So hindi na stressful sa mga bata ang araw na 'yan kasi yung Mondays through Thursdays ay 'di ba, 8 subjects halimbawa, ang dami-dami. So bugbog na ang utak ng mga bata. Pag Friday, medyo ano na lang, yung low-key na lang. So, ang gagawin daw ay ng DepEd next year, effective January 2024, ay ilalaan daw yun sa mga ano lang, mga reading and writing skills ng mga bata. Ganun-ganun na lang, no? Hindi yung mga pagkadami-daming mga academic subjects. And kapag ka ang mga bata daw ay lalo elementary magaling nang bumasa at sumulat, hindi na sila masyadong tututukan ng teachers. Mag-enjoy na lang ang mga bata at hindi rin masyadong masistress ang mga teachers sa araw ng Friday. And then syempre, 'di ba, come Saturdays and Sundays, may enjoy na ng mga bata yung weekend. And marami pa daw mga natutuwa sa mga pamamalakad ni VP Sara ngayon sa DepEd. According sa mga classmates ko na nagtuturo na sa public. Ngayon, si VP Sara merong pahayag, not for DepEd, pero doon po, alam niyo si Vice President Inday ay gigil na gigil po sa mga makakaliwa. And may napatay nga, di ba nababanggit ko to, may napatay sa Balayan na isa lang yata eh. Isang sundalo lang ang napatay sa Balayan, Batangas nitong recent na enkwentro. How ironic nga mga atit ko, di ba nabanggit ko? Nakapag-like na ba ang lahat? Na kung naaalala nyo, proud na proud pa si Jam Maligno na Jam Magkano ba o Jam Maligno? Na-confuse ako. Hoy mga Ensaymada vloggers going back! Kayo 30k monthly? Hindi kayo nagtatanong kung magkano ang kay pineapple jam? Kay ube jam? Mas malaki. Sino ba si pineapple jam tsaka si ube jam? TikToker daw yun siya eh. Antipatika daw yun eh. Anyway, going back. Teka lang ha. Open ko lang yung video ni VP Sara. Mamaya. Okay. How ironic mga ate at kuya na si Jam Maligno kasama si Tamba Jollibee. Si Tamba, 'di ba? Or si Tambi, Jollibee. Jollibee kasi bida-bida yun siya. Hindi lang dahil kapisngi niya si Jollibee, kundi bida-bida siya. Parang siya ngayon presidente ngayon, 'di ba? Marami siyang ginagawa, nagtatakal ng bigas, naghahawak ng itlog, nang-raid ng bodega, marami siyang ganap. Tapos nakapaskil yung kanyang muka sa mga tarpaulin, sa mga stage, initials niya nasa mga kape, nasa mga mineral water. Trapo match. Parang baguhang politiko kung saan nakapaskil ang pagmumuka. So, where was I? Ang meeting ni Jam Maligno together with Jollibee ay nasa Balayan, right? Sabi nga ni Jam Maligno nung nagtitiktok siya, she chewed and swallowed the balat ng lechon in Balayan, Batangas. Yung meeting ni Jam Maligno kasama si Tamba at kasama doon ang mga makakaliwa. Nandun si Franz Castro. Nag-meet sila in Balayan. Tapos marami palang NPA sa Balayan, katakot. Kaya siguro doon nag-meeting, nagtatanong lang naman. Doon nag-meet. Sabi ni Jam, hindi nag-vlog si Jam dyan, di ba pinakita ko sa inyo sa mga previous vlogs ko, na hindi niya sukat akalain na yung winawalang hiyan niya noong sina Franz Castro, yung mga makakaliwang grupo, yan yung Kamatayan Black, no? Sina Raul Manuel, sino ba itong isa? Si Arlene Brosas ng Gabriela. Hindi niya sukat akalain na makakaharap niya sa Balayan, Batangas. No, kahit daw napakasarap ng balat ng lechon,
ay hindi niya malunok-lunok ang kanyang kinakain. Sabi ni Jam Maligno hindi niya malunok-lunok ang kanyang kinakaing balat ng lechon kahit na apakasarap ng lechong balayan dahil nakaharap niya yung mga makakaliwa. Pero para daw kay, salamat Ate Rica, pero para daw kay Tamba, she chewed and swallowed. Nilunok niya yung pride niya, hindi lang yung balat ng lechong balayan, no? So, doon yabang na yabang si Jam, nakaharap niya doon sa meeting yung mga makakaliwa. Pero dahil nga nandun si Tamba, okay, sige na, haharapin ko na kayo. At yun daw talaga pala ang totoong unity. Posible daw ang unity. What? Unity ng mga makakaliwa at ng gobyerno? Kakaiba. Kaya nagagalit si PRRD, hindi pa ako nag-vlog patungkol dyan. Parang nag-aapoy sa galit si PRRD, or galit na galit si PRRD, tinatanong niyan ang gobyerno ba ngayon ay na-infiltrate na ng mga makakaliwang grupo? Parang may ganung ganap. Okay? So, again, ironically, doon sa Balayan, nag-usap-usap ng unity, tapos doon din sa Balayan, napas lang ang isang sundalo. Kaya nga po may statement ng ating pangalawang Pangulo ngayon, si VP Sara. Alam nyo kasi gigil si VP Sara sa mga makakaliwa At kinakalaban naman talaga si VP Sara ngayon ng makakaliwa. Kaya nga, mga best friend na ngayon ni Tamba ang makakaliwa. Unity na nga sila Sila na yung totoong unity, pula at dilaw. At mga makakaliwa, di ba? So, pakinggan natin ang pangalawang Pangulo. Again po, yung backstory, or at least yung, kung i-share ko sa inyo rather, yung experience ni VP Sara, na napanood ko sa channel ni Kuya Roy na sabi ni Miss Sas, si Miss Sas ba may kwento nun? I think so. Na si VP Sara daw, meron yatang nag-alaga sa kanya, some kind of, baka yaya or something, no? Basta may nag-alaga kay VP Sara noong bata pa siguro siya, na pinatay daw ng mga NPA, and kitang-kita daw ni VP Sara kung ano yung pagkakapaslang doon sa nag-alaga sa kanya. Siguro tinadtad ng ng bala or tinaga or terrorized yung ganon, grabe yung pagpaslang. So siguro tumata kay VP Sara yon, and then 'di ba? Bukod sa na-trauma siya, talagang doon na buhay yung galit niya sa mga makakaliwa. Ganto pala, walang kaluluwa, mga demonyo sa lupa. Also, nung naging mayor yan, siya pinapasabog yung, di ba, yung merkado ng Davao or what. May mga pagpapasabog na ginawa ang mga makakaliwang grupo at mga terorista sa Davao. So, gigil na gigil si VP Sara sa mga kaliwa. Tapos ngayon, may napas lang sa Balayan, Batangas na sundalo, tapos ang bata-bata pa, baka ito yun. So panoorin natin yung video ng ating pangalawang Pangulo and magbigay tayo ng reaction patungkol dito, ha? O mabuti ang VP natin nagsasalita patungkol dito. May pahayag na ba dito si Koteng? Nagsalita na ba si Koteng? Baka wala na namang imik yun, ha? Panoorin po muna natin. First time ko rin itong mapapanood, mga ate at kuya. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum, madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan, magandang araw sa inyo lahat. Taos puso nating kinikilala at binibigyan ng parangal ang katapangan, kabayanihan at paglilingkod ni Sergeant Jernel Ramiliano. Nasawi si Sergeant Ramiliano nito lamang December 17 sa Balayan, Batangas, habang nakikipaglaban sa teroristang New People's Army, ang armadong puwersa ng Communist Party of the Philippines. Si Sergeant Ramiliano ay isa lamang sa mga biktima ng karumal-dumal na gawain ng mga teroristang CPP, NPA at NDFP. Kabilang ang kanyang pamilya sa mga libo-libong pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Noong 2018, hinding-hindi ko makakalimutan ang tanong sa akin ng ina ng isang sundalong si First Lieutenant Jaren Reliota, isa sa mga pumanaw dahil sa pakikipaglaban sa NPA sa pinakamamahal kong lungsod ng Davao. Paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan ang tanong ng ina ni Jaren na nagsasabing, Inday Sara, ilang anak pa ba namin ang mamamatay dahil sa mga teroristang NPA? Marami pang Sergeant Ramiliano at First Lieutenant Relota ang magbubuwis ng buhay kung ipagsasawalang bahala natin ang traidor, mapanlinlang at marahas na kalabang CPP, NPA at NDFP. Maraming kabataan din ang hindi makakapagtapos ng pag-aaral kung hahayaan natin silang mabiktima ng mga grupong ito upang gawing armadong terorista. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan
at kalad ka rin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Dili na kita magpatunto sa mga terorista nga sa dugay nga panahon nahimong babag aron atong masinati ang pamuyo nga malinaon o matagamtaman ang mga kalambuan sa atong mga komunidad. Para naman po sa mga magulang, asawa, anak at buong pamilya ni Sergeant Jernel Ramiliano, nakikidalamhati po ako sa inyo at saludo po ako sa serbisyong ipinamalas ni Jernel sa ating mahal na Pilipinas. Mananatili siya sa puso at isipan ng bawat Pilipino at ang kanyang katapangan at pagmamahal sa bansa ay magsisilbing inspirasyon ng bawat isa sa amin upang mas mapabuti pa ang paglilingkod sa bayan. Syukran. Okay. So, salamat at si VP Sara ay nagsalita patungkol dito. Hold on. Teka lang. Okay. Ang tanong mga ate at kuya, nag-release na rin ba ng statement si PBBM ng pakikiramay dun sa namatay na sundalo? Maybe we can find a photo, no? Hold on. Mag-open ako ng picture nung napas lang na sundalo sa Balayan. Okay, open tayo. Para makita nyo na kung sino yung sinasabi ni VP Sara. Hopefully makakita ko ng isa. Shoot! Oh my God. Hold on. Ito. Bata pa mga tat kuya. Baka nasa ano lang to early or late 20s, if not early 30s. Bata pa oh. Napakasakit mawalan ka ng anak, nakaengkwentro ng mga NPA sa Batangas, hindi ka namatay sa giyera sa Marawi, napakasakit. Siguro ano rin siya, nakipaglaban din siya noon sa Marawi siege. Pero hindi siya namatay doon. Panahon ni Tatay Digong, hindi siya, 'di ba? Nanalo kasi ang gobyerno natin laban sa mga terorista sa Marawi. Hindi siya 'di ba, na-survive niya ang Marawi, pero sa Batangas sinawing palad ang sundalo. Ay sino ba naman ang hindi manggigigil? Ngayon, ang mga Ensaymada vloggers na allegedly may 30k na sweldo monthly, kinukuyog nila si VP Sara at ito nga pong 30k monthly ay para sa Oplan, 'di ba? Oplan Destroy Inday. Lahat ng pwede nilang makalkal na baho kay VP Sara ilalabas nila at sisiraan nila ang pangalawang pangulo dahil first time nagsalita ni VP Sara ng pag-upos kay Kuting. Kailan lang ba kumontra si VP Sara sa mga desisyon ni Kuting? 'Di ba nung pakikipag peace talks sa mga makakaliwa sa Oslo, Norway, yun 'di ba? Makikipag peace talks ang gobyerno ng Pilipinas sa mga makakaliwa, tapos after peace talks yun napatay yung sundalo. So nasaan ang peace talks? 'Di ba pag peace talks tigil putukan? O habang nagpi-peace talks or after ng peace talks or habang may negotiation of peace talks, ayan, napas lang ang sundalo. Kaya galit na galit si VP Sara. Ano ang sabi? Walang peace negotiations na mangyayari dahil hindi yan ang gusto ng mga kaliwang grupo. Kaya sila nakikipag peace talks, magpapalakas lang sila para eventually ma-take down nila ang government. At yan din nga po yung message ni Pangulong Duterte. Mukhang napasok na ng mga kaliwang grupo ang gobyerno natin. Kaya gigil na gigil si VP Sara. Kaya tapos may sumasama pa ang loob, hindi na daw nakikita si VP Sara sa mga activities ni PBBM. May Christmas party kasi ngayon kailan mo Christmas party? Recently lang. Wala daw doon si VP Sara. Bakit naman pupunta si VP Sara sa mga pagsasayang yan, sa mga gastusin ng pagpapasosyal? Ay siya ay public servant, naiintindihan niya yun. Sinisweldo ng taong bayan, tapos puro pagpapasarap. Ay wag nga kayo magtaka kung bakit ayaw ni VP Sarang sumali sa mga kaartihang yan. At tapos kinukuyog ng mga, di ba? Sino maniniwala sa mga Ensaymada vloggers na bayad, kung bayad sila? Hindi nila naiintindihan ang mensahe ng pangalawang pangulo na ang mga terorista na nakasalamuha ni Jam Maligno at
Terorista, mga legal fronts rather, habang kumakain ng lechon sa balayan. Oh. Few weeks after na kumain ni Jam Maligno ng lechon sa balayan, may napas lang na sundalo. Yan ba ang peace talks? Nakiramay ba si Jam Maligno? Nakiramay ba ang mga ensaymada sa napas lang na yan? Oh, sa pahayag na to ni VP Sara, kukontrahin pa rin ng mga ensaymada. Marami po kasi sa mga ensaymada, marami sa mga loyalista ang anti-DDS or anti-Duterte. So this is, wala talagang unity, no? Nagbubulag-bulagan sila sa kainutilan ng gobyerno. Mabuti na lang ang pangalawang pangulo nagsasalita. Ay kumusta yung pusa? Anong sinasabi niya? Meron ba siyang pahayag na pupulbusin na ang mga terorista sa Pilipinas? Ay hanggat namamayag pag ang mga terorista dito, baka ba tayong lumabas? Baka any monument ang kaharap natin, makakaliwang grupo na pala. O, sisimba-simba tayo, mamaya hagisan na ng granada. Katulad ng nangyari sa Marawi. Nagsimba lang yun sa gym ng MSU, school sa Marawi. O ano nangyari? Napasabugan, may mga namatay, mga estudyante pa. Magpapasko pa mga ate at kuya, tapos peace talks? Anong klaseng gobyerno meron tayo? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.